Yun know, basta. So, tayo ay magsa-Saturday unboxing. Gusto ko, kakatapos lang natin kumain. Kaya medyo inaantok. Pero okay lang, very good. Sa ano yun, 10:52 ngayon. 10:52, labas natin mamaya-maya. Medyo tumaas lang ng presyo yung binili natin ngayon. Hindi dapat ito yung mabibili ko, pero basta tingnan natin. Tingnan natin. Alam ko may rason ba't siya pinili, ba't siya nabili. Ang di ko rason is yung grabe yung plastic nito. Tingnan mo yung itsura niya, no? Pero buksan na natin. Yeah, busog ako. Yeah. Uy. Natapos niya na ba yan, no? Tapos niya na ba panoorin yung Alice in Borderland? Saglit lang, no? Yung mga nanonood ng Alice in Borderland. Wala pang isang upuan lang eh. Well, hindi naman sa akin naging isang upuan. Kumbaga may ginawa ko ng maga, pinanood ko ng maga. Kinagabihan eh, natapos ko na rin. Pero solid, no? So, nagkakagulo yung... May nabasa ako sa isang group. Parang pinagkakaguluhan kung paano nakatakas si, yung grupo nila Ariso dun sa... Yun sa, sa tren. So, may mga teorya. Pero, lupit. Sana ipakita nila kung paano nakalusot kasi nag-aaway-aaway ng isang bayan. Okay. Alright. Ito. Yun na. Nagbalik na sa aking isipan kung bakit ito yung bilhin natin. Madalas ko ito nababanggit. Premium looking talaga to. Ang wala lang tayong tapunan. Dito muna. Okay. Yan o. So, Dark Alien. Ako na mabanggit ko to, Red Alien, Dark Alien, or Red Dragon para na magsasama natin. Pero Dark Alien, bakit natin to binili? Aksidente lang siya na naghahanap ako ng mabibili. Tapos, pagka-check ko, sabi ko Dark Alien, familiar sa akin. Kung bakit ito yung isa sa mga gusto kong keyboard, kasi yung function niya, na magtatagal ka from Windows to Mac, automatic. So, sana ganun din dito, pero tingnan natin. Tingnan nyo, naka-plastic pa, solid yan, no? Although may lamat ng onte, baka sa shipping, pero, let's see. Parang medyo mahal nga lang yata, itong mga nasa 2 something yata. Mga 2 yata. Ito, tingnan na natin. Dark Alien R60... maganda pa pala yung pinili kong kulay. Ayan, Dark Alien R65 Tri-Mode Aluminum. Mahal nga siya, nasa 3.2 or 3.3, pero nakuha natin ng 2.4, 2.5. Pero solid. Aluminum, although 65 keys, pero aluminum, Tri-Mode. So, check natin. Alright. Yeah. Wala akong tapunan, min. Okay. So, yung box. Hindi ko na matandaan yung box. Ayun ba yung box? Ayun pala yung box, parehas lang. Nakita ko yung box yung isa, yung M75 or yung... Basta yung 75 keys. Ayun, so halos parehas lang. May nakatabunan. Hilahin ko dapat kasi medyo nasa ilalim siya. Siguro pagkatapos yung video na to. Anyway, so... Yes, Marga. Okay, so buksan natin yan. Bam! Baliktad. Okay. Ito talaga yung mga senyales ng isa sa mga medyo... Hindi naman siya high-end. Hindi naman rin siya sa medyo mahal. Well, medyo mahal na siya ng onte. Onti lang naman. Feeling ko yung mga medyo mahal is na naglalaro ng 5,000 to 6,000. Di pa ulit nakakabili ng ganun kasi wala akong nakikita. Yung huli ko nakita na ganun, Rainy. Wired keyboard lang kaya hindi ko binili. So, ito medyo pwede pa nasa budget levels. Above budget naman pero pasado pa rin sa So, yan no, premium looking. Wow. There are gifts inside. So, buksan na natin yung gifts na sinasabi niya. Well, in reality, binayaran mo rin naman to pero pinaganda niya lang yung freebies na term. Uy, matte na USB-A, USB-C. Pero sana ito wala. Ewan ko, ba't may ganyan, pero all goods.
standard USB keycap puller. At meron kang, uy, wait lang. Ba't may ganito? Bakit may panghigipit? Malalaman natin mamaya kung ba't may panghigipit. At ito yung kasamang switches na dalawang freebies. Or Dark Alien. Ayan, Dark Alien yung kasama niya. Solid ba? Solid. Okay, so balikan natin yan. Punta tayo dito. Uy, nice. Nice. Wala na. Ayun lang yun. Pero nice. Kasi tingnan nyo naman. Although may effort ka pag unbox ng ina-unbox mo yung unbox. Pero kasi, ayun, ganda no? Wow! Solid! Ganda. Okay. Buksan natin. Wait lang. Dito na sa taas baka madami dyan. May ano naman ito. May butas. Huh? Yun. Okay. Pamagasgasan yung alo sayang keyboard. Okay. Nice. Full unboxing experience. Oops. Okay. Uy. Sumama. R65. Okay. So may maliit sa... May silbi naman yung ginawa niyang takip. R65. Tapos nandito na rin yung kakailanganin mo. Chinese lang. Pero maintindihan naman Ayan Post-post niya na lang. Feeling ko yung Windows and Mac, kung tama pagkakaintindi ko FN plus Windows Mac, so gagana siya ng kusa. Mag-alt-tab siya ng kusa. Wow! Okay. Wala So feeling ko auto-switch din to. Kung auto-switch din to, isa talaga, malupit talaga tong Dark Alien na to. So nag-aantay na lang ako ng 87 keys if yun, baka yun yung maging isa sa mga main keyboard ko. Okay, punta tayo dito. Medyo off yung kulay. Ang ganda ng keyboard pero parang pale. Or baka ito talaga yung design. Ang ganda nito. Ang ganda. Kasi, red yung pagkakatingin ko dito. Pakita ko sa inyo Ito. Feeling ko red. Pero pag nandito, medyo maroon. Big deal ba? Hindi naman masyado, pero medyo off lang ako dun sa kulay niya. Ayun ito, parang red siya Although pag titatapat mo na siya dito, baka siguro sa lightning lang. Mas trip ko sana kung red, pero okay lang din naman maroon. Medyo nabawasan siya ng mga 5%. mga 5%. Palag-palag pa rin naman, pero ang ganda. Lalo na to, tingnan nyo to. Premium shades. Merong rubber. Wala nang kickstand kasi aluminum. Tapos medyo mabigat nga to. Pero naka-elevate na rin naman yan. Ayun Oh. So, punta na tayo sa taas. Nandito yung on-off. On-off ba to? On-off nga. Okay. Medyo baliktad lang. Kasi yung on niya is pag ganito. Pa right. Off niya is ito. Siyempre, USB-C. Tapos yung dangle niya nila. Bakit yung nilayo? Magkakaaway ba itong Nilayo niya. Pero magnet. Magnet type. Ayan. Magnet? Yes, magnet. Tingnan niya. Ilahin. Parang hindi. Hindi siya magnet. Magnet. May parang humila ng onte. Okay, so magnet. Sound check. Suwabe. Mas suwabe yung tunog ng motor. Wait lang. Okay. Balik tayo. Ang ganda. Ang ganda nito. Ang ganda nito. Medyo on na off lang ako. Nabawasan lang tayo ng puntos dito. Pero, ito pa. Ito yung pinakamalupit sa lahat.
Ang ganda ng layout na to para sa akin. Feeling ko hindi lang ako, may mga naghahanap din, may mga katulad din sa hanap ko. Unang-una, FN tsaka control, dalawa na lang. Hindi mo siniksik, kita nyo, ang laki ng space dito. So, meron kang arrow keys dito. Isa sa yun sa mga hinahanap ng karamihan. Although hindi lahat, may ilan akong may nagme-message na parang hindi naman kailangan yung ganito, yung ano lang, yan, yung parang mapuputol yung ganyan. Pero ito, mas trip ko to. Arrow keys, space dito. Hindi na nila piniliit para pag sama-sama yung tatlo na hindi mo naman pipindutin yung dalawa ever since. Actually, FN lang pipindutin mo. Para sa akin na FN lang naman na may pindot ka dito eh. Pero kung delete, page up, page down na pwede mong i-remap, backspace, at higit sa lahat, naka-nub. Tapos sa taas, yung numbers. Escape. Solid. So dahil dyan, titingnan na natin at hindi pa pala ako nagta-thumbnail. Magta-thumbnail tayo. Uy! Nalaglag. Solid tong ating nakuwang nabiling keyboard ngayong linggo. At dahil dyan, ita-thumbnail natin na mabilis para sa hustisya. Boom! Okay, so, open natin. Medyo na late lang yung pag-open, pero ito, open na natin. Naramdaman ko yun. Pati yung keycaps, solid. Pino, meron ng onti ito, pero kasama yata siya sa design. Ito lang, onting-onti. Pero hindi siya yung, alam mo yun, parang manufacturing defect. Parang meron talaga siya nakausli. Ayun o, hindi kita sa camera eh. Hindi kita sa camera, pero hindi siya yung, alam mo yun na parang sumobra lang. Parang design niya talaga. Ito. Okay. Solid. Ganda ng keycaps. At pupunta tayo sa switch. CM pare. Uy! Wait lang, nakikita niyo yung ilalim? Parang glass type oh. Ang dali tanggalin. Ganda nito, wait lang, napakita nyo. Tanggalin natin itong isa pa. Ito. Ganda. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Ang ganda nito. Plastic, foam plastic, may foam siya. Pero ang ganda ng quality, min. So, ayun na, nasagot na rin. 5 pins, south facing. Solid, oh. Ganda, tsaka ganda nito, min. Feeling ko pag pinilitan ko to ng black. Hindi, pero mas maganda yung default. Kasi una nagbabalance siya eh. Maroon. Parang maroon eh. Tapos red, blue. Medyo dirty white. Pero solid. Ito naman, nakicheck nyo na yan. At pupunta na tayo sa typing test. Siyempre pa nga. At tayo ay magta-typing test na. At let's do this shades. Tapos sabay sira, no? Okay, testing. Ganda nito. Medyo pricey, pero again, you're getting what you pay for. So, labas natin mga pegs. Okay, wait lang. Lagin lang tayo. Uy, mali password. Ayun na. Oh. Okay. Yung keyboard na Surface Pro, hindi ko na siya nagamit. Parang isang beses ko na siya nagamit. Yung nasa galaan kami afternoon, hindi ko na siya nagamit ever since. Pero, naging cover na siya most of the time. Okay. Wala, SKL. Share ko lang. At, monkey refresh. Refresh lang tayo sa monkey page. Okay. Saan na yun? Okay. Kaya pala nagwawala, kaya pala gumaganon. Refresh lang natin. Aray ko, sakit. Okay, game. Wait lang, stretching. Game.
medyo sumablay. Iniisip ko kasi sabi ko, shit, ang ganda ng... well, narinig nyo naman, ang ganda ng switching, ang ganda ng pagta-type, ang ganda ng feels. Naisip ko lang, shit, ang ganda nito, lipat ko kaya sa Mac. Lipat ko sa Mac. Dahil dyan, testing ko sa Mac pagkatapos nito. O sige, tatapusin na yung video na to. Ay, hindi, wait lang. Balikan ko kayo. Testing ko kung nagsiswitch siya ng automatic. Paano ko nalalaman kung gumagana or nagsiswitch siya automatic sa Mac? Kasi pag nag-alt-tab kang ganyan, alt-tab, ayun, alt-tab. So, gumagana siya ng Windows. Ngayon, isasaksak ko lang ng ganito. Pag nag-alt-tab ako, dito, yan. Pag nag-control A ako dyan, pag sa Mac, hindi siya control A. Or yan. Ito dapat ang control, parang select all ng Mac is ganito. So, basta, ibabalikan ko kayo. Sama natin sa video. Wait lang. BRB. Unfortunately, hindi siya automatic switch. Pero ang switch niya lang naman is FNA. So, yan. FNA. Which is, lalagay na natin. Yan, no? FNA, yung Windows. Ay, makikita nyo, pag nag-switch tayo, ay, no? Hindi siya nag-okay. As FNS, yung switch Windows Mac. Okay lang. Medyo in-expect ko sana auto-switch siya, pero since hindi, ayos lang naman. Tapos, nagpalit pala ako ng ng ilaw, ng keyboard ay, no? Ang ganda pati yung ilaw yung lightning niya. Solid. So, all goods, very goods. Saan yung default nito? Yung main, yung red lang. Ang haba, Anyway. So, ayan, nakita nyo, solid naman yung keyboard. Ang ganda rin nung typing feels, typing vibes. Medyo mahal lang na onte. Pero again, wala ka nang papalitan. Para sa akin, wala ka nang papalitan dito. As in, out of the box, magagamit mo na siya. Pwede mo rin siyang bitbitin. Pero usually yung ganito, mas maganda pag nasa isang lugar lang. Kung gusto mo yung medyo mas yung bitbitin, dinadala sa office. Although maliit lang siya, mabigat yung aluminum. Hindi, para sa akin, hindi ko recommended unless na meron kang backpack na gusto mo magbit-bit pag nasa bahay ka, papunta ka office ba. Pero yun, medyo mabigat, pero again, quality. For the price of 2.4 try mode, basta ang ganda, solid, bam, solid yung quality. Yun lang. Actually, hindi yun lang. Ano lang yun, naging preference ko lang siya. Medyo tinaas ko lang expectation kasi pataas yung expectation ko sa Dark Alien dahil nung binigay niyang experience sa akin nung una. Pero still, pasok pa rin to para sa budget nyo kasi kung naglalaro lang siya ng 3.3, may voucher, 2.4. For the price of 2.4, actually, palag-palag siya kasi mayroon nagre-range ng mga nasa 2,000, 2,200, plastic yun, pero to aluminum. So, yun lang sinasabi ko. Pasok at very good na rin to. At dahil dyan, dito na natin tatapusin. Aluminum. Dark Alien R65. At baka ito hinahanap mo? Aluminum, 65 keys. Ang ganda na layout. Yung kulay, hindi ko masyado trip, pero baka trip mo. Ito na yun. Bye-bye na guys. Babu.